Isang mabait at mapagmahal na dalaga ang nagbigay tulong sa isang matandang lalaki. Hindi niya akalain na ang matandang ito ay mayaman pala at siya palang magbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang buhay. Binigyan siya ng trabaho at trenato ng tama sa mansyon na pag-aari ng matanda. Pero magbabago ang lahat na makilala niya ang apo nito. Ano kaya mangyayari kapag matuklasan niyang mga lihim na matagal nang itinatago? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Clover Escare ay isang mapagmahal na anak at panganay sa tatlong magkapatid. Sa edad niya noong 20, nagdesisyon siyang tumigil na lamang sa kanyang pag-aaral para matulungan ang kanyang pamilya at maglaan ng panahon para sa pag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid. Siya na rin ang nagpapaaral sa kanila dahil hindi naman na makakapagtrabaho ang ama niya dahil sa sakit nito na katarata. Dahilan para maging 80% blind na ito. Ngayon, sa edad na 25, mas natatag na at mas handa siyang harapin ang hamon ng buhay upang masiguro ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Bulag ang kanyang ama, kaya't mas naging mahirap para dito ang maghanap buhay. Ang kanyang ina naman ay dating factory worker. Ngayon ay isa ng labandera ngunit hindi rin sapat ang kinikita. Ang mga magulang ni Clover ay mahirap. Lumaki siya sa hirap pero mayaman naman sa pagmamahal. Siya na ang nagsisilbing pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Laging inuuna ni Clover ang kapakanan ng kanyang pamilya. Kaya't kahit sa kabila ng kakulangan sa mga bagay na kailangan niya, hindi siya nagdadalawang isip na magsakripisyo para lamang sa kanilang ikabubuti. Isang mabuting tao si Clover. Mahiyain, matulungin at handang magsakripisyo para sa mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanyang nararanasan, hindi mawawala sa kanyang puso ang pagmamahal at malasakit para sa pamilya. Kaya't kahit na nagsasakripisyo siya ng kanyang mga pangarap, patuloy siyang lumalaban para sa kanila. Naniniwala kasi siya na ang pamilya ang pinakamalaking yaman sa mundo. Pagod na pagod ngayon si Clover habang naglalakad sa masikip at maalikabok na kalye. Hawak-hawak niya ang isang flyer na nagsasabing may bakanteng trabaho bilang isang kasambahay. Ngunit halos maghapong paghahanap ay hindi pa rin niya mahanap ang address na nakalagay roon. Panandalian siyang huminto sa isang maliit na tindahan, bumili ng soft drinks at naupo sa bangketa para magpahinga. Pinahid niya ang pawis sa noo habang pinagmasdan ng unti-unting paglubog ng araw. Malapit nang gumabi. At nararamdaman na ni Clover ang bigat ng gutom at pagod. Sa kabila nito, kailangan niyang magpatuloy. Hindi siya maaaring sumuko dahil sa responsibilidad niya sa kanyang pamilya. Habang nag-iisip, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa bulsa at sinagot ang tawag. "Clover, anak?" Ang boses ng kanyang ama na halatang nag-aalala. "Po, tay?" Sagot naman ni Clover habang pilit na pinipigilan ang pagod sa kanyang boses. "Napatawag po kayo, may problema po ba? Anong oras na, hindi ka pa ba uuwi?" Mamaya na lang po siguro ako uwi, tay." Tugon naman ni Clover sa ama. "May nahanap ka na bang trabaho, anak?" Tanong ng kanyang ama. Mabilis niyang nilunokang kung ano mang humaharang sa kanyang lalamunan. Ayaw niyang maramdaman ng ama ang bigat ng sitwasyon niya ngayon. "Opo, tay. May nahanap na po ako sa awa ng Diyos." Sagot niya kasabay ng pilit ng ngiti. Kahit alam niyang hindi ito nakikita ng kanyang ama. "Talaga, anak? Nakasalamat naman sa Diyos. Pero baka napapagod ka na. Magpahinga ka na muna, ha? Baka nahihirapan ka na. Umuwi ka na kaya para makapagluto ang mama mo ng masarap na ulam. Mapapawi no ng pagod mo." Napangiti naman siya. Noon pa man, ganito na talaga ang kanyang ama. Kapag mahal, maalalahanin, walang nagbago. "Wala po ito, tay. Hindi naman po ako napagod. Mamaya pa po ako uuwi. May mga inaasikaso lang po ako. Magpahinga na rin po kayo ni Mama Rian." Sagot niya na pilit na nagpapakatatag.
Pagkatapos makausap ang ama, biglang narinig ni Clover ang boses ng kanyang ina mula sa background ng tawag. Bagamat mahinahon ang tono nito, puno rin ng pag-aalala ang bawat salita. Clover, anak, naririnig kita. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo, ha? Umuwi ka kung may nahanap ka na ng trabaho. Ayokong ikaw naman ang magkasakit. Paalala ng kanyang ina. Natigilan si Clover at saglit siyang napapikit. Kinakalma ang sarili. Paano niya ba sasabihin sa kanila na wala pa rin siyang nahanap na trabaho? Nakailang subok mag-apply na siya kanina pero wala pa rin. Tapos ngayon, ang tangi niya na lang pag-asa ay ang bakanteng trabaho dito sa flyer na hawak niya. Opo ma, ayos lang po ako. Hindi naman po ako pagod. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko po ito. Nakahanap na rin naman po ako ng trabaho. Sagot niya. Alam kong matibay ka anak. Pero huwag mo sanang kalimutan ang sarili mo. Kami ng papa mo, ayos lang kami. Ayoko nakikita ka nahihirapan ng ganito. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, naaawat nahihiya na kami sa'yo. Huminga ng malalim si Clover at tumingala sa kalangitan. Pilit na pinapalakas ang sarili. Ma, kayo po ang mas iniisip ko. Gusto ko po kayo mabigyan ng maayos sa buhay, kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Alam ko anak, sagot naman ng kanyang ina. Pero mahal ka namin at mas gusto naming makita kang malusog at masaya kesa napapagod ka ng ganito. Pagkatapos ng tawag na patingala ulit si Clover sa dumidilim na kalangitan. Pinilit niyang kalmahin ang sarili kahit alam niya nagsisinungaling siya sa magulang niya. Wala pa rin siyang trabaho, ngunit ayaw niya naman na malungkot sila, lalo pat ilang araw na rin siyang naghahanap ng trabaho matapos niyang matanggal sa isang fast food chain na pinapasukan niya. Tumayo siya, inayos ang flyer sa kanyang kamay at nagpatuloy sa paghahanap kahit nanlalata na ang kanyang mga paa. Alam niyang kailangan niyang magpursige para sa kinabukasan nila, lalo na ng mga kapatid niya. Hindi lamang isang mabuting anak si Clover, isa rin siyang mabuting tao. Sa katunayan, halos siya na ngang anak na pinapangarap ng bawat magulang. Kahit nahihirapan na siya, handa pa rin siyang magsakripisyo para sa kanyang pamilya. Mataas kasi ang pangarap niya. Gusto niya mabigyan ng maayos sa buhay ang mga magulang at kapatid niya. Para kay Clover, ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Habang patuloy na naglalakad si Clover, malapit nang dumilim ang paligid. Napansin niya ang isang matandang lalaki sa kabilang kalsada. Halatang hirap sa paglalakad at panayang hawak sa dibdib. Agad siya nagmamadali papalapit dito. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong niya na puno ng pag-aalala ang tinig. Baka kasi mahimatay ang matanda. Bahagyang tumango ang matanda, pero halata sa mukha nito ang pagod. Medyo nahihilo lang ako, iha. Mahina nitong sagot. Hinawakan ni Clover ang braso ng matanda upang alalayan nito. Halika po, upo muna kayo dito. Aniya habang inalalapit sa isang bench sa gilid ng kalsada. Pagkaupong maayos ang matanda, mabilis siya nagpaalam. Lolo, sandali lang po bibilhan ko lang kayo ng tubig. Tumanggi ang matanda. Ay, wag na iha, okay lang ako. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Clover. Kahit na alam niyang iyon ang huling pera niya at sapat lang yon para pamasahin niya pa uwi, pumasok siya sa pinakamalapit na tindahan at bumili ng malamig na tubig. Pagbalik niya, kaagad niyang iniabot ito sa matanda. Inom po muna kayo, Lolo. Mas makakabuti po ito sa inyo. Sabi niya habang tinitiyak na maayos ang pag-inom nito. Matapos maubos ang tubig, napabuntong hininga ang matanda at ngumiti ito kay Clover. Salamat, iha. Napakabuti ng puso mo. Sa dami ng dumaan, ikaw lang ang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ngumiti si Clover. Pinipilit na hindi ipakita ang sariling pagod at hirap. Lolo, hindi na po kailangang bayaran. Masaya po ako nakatulong. Magpahinga na lang po kayo ng maayos. Ngumiti ang matanda bilang pasasalamat. Napakabait mong bata. Sana'y pagpalain ka pa ng Diyos sa kabutihan mo, iha. Napangiti naman si Clover sa tinura nito at sinabi na wala lang yon. Pagkatapos uminom ng tubig ng matanda, hindi pa rin iniwan ni Clover ang matanda.
Umupo siya sa tabi nito. Nag-aalala pa rin sa kalagayan nito. Lolo, bakit po kayo mag-isa? Wala po ba kayong kasama? Tanong niya habang pinapagpag ang dumi sa palda niya. Ngumiti ang matanda. Gusto ko lang sanang mag-jogging kanina, Iha, pero mukhang naubos ka agad ang lakas ko. Ganito talaga siguro kapag tumatanda na. Lagi ko kasing iniisip na bata pa ako at marami pa ako mga bagay na magagawa. Ang kaso lang, nagpaparamdam na sa akin ng edad ko. Ay dapat pa may kasama kayo, Lolo, sa edad ninyo. Baka kung ano pang mangyari. Tumango ang matanda. Oo nga, Iha, may punto ka. Pero minsan gusto ko rin mag-isa. Kahit pa paano. Ikaw, anong ginagawa mo sa ganitong oras? Mukhang pagod na pagod ka. Napayo ko si Clover. Bagyang mapait na ngumiti. Naghahanap po ako ng trabaho, Lolo. Ilang araw na po ako naghahanap pero wala pa rin po ako nakikita. Napansin ng matanda ang flyer na hawak ni Clover. Aba, iyan bang ina-applyan mo? Tanong nito, itinuro ang papel. Opo, sa mga Baltasar po sana. Sagot ni Clover, bahagyang nahihiya. Pero hindi ko pa mahanap ang address eh. Ang hirap po kasing hanapin. Napangiti ang matanda. Tila may naisip na maganda. Alam mo, Iha, kilala ko naghahanap ng trabaho na yan, kaibigan ko siya. Sigurado ako matutulungan kita na makapasok ng trabaho sa kanya. Nanlaki ang mata ni Clover sa gulat. Talaga po, Lolo? Kilala niyo po? Tumango ang matanda. Ngumiti ng may kasiguruhan. Oo, ako nang bahala sa'yo. Bukas samahan kita para makausap mo siya. Hindi maitago ni Clover ang tuwa sa narinig. Para bang nabawasan ang bigat na dinadala niya. Salamat po, Lolo. Napakaswerte ko po na nakilala ko kayo. Ngumiti naman ang matanda. Hindi, Iha. Swerte ako na tinulungan mo ako kanina. Ang bait mo. Ngayon, panahon ko naman na tulungan ka. Nakangiti si Clover habang nakatingin sa matanda. Dama ang kakaibang pag-asa na matagal nang nawala sa kanya. Ano po palang pangalan mo, Lolo? Tanong niya dito. Ako si Magno. Senior Magno na lang ang itawag mo sa akin. Iyon din kasi ang madalas na tawag sa akin ng mga tao. Sagot nito. Ikaw, anong pangalan mo? Clover po. Kanina ka pa ba naghahanap ng trabaho? Opo, kaso nakailang subok na ako at wala pa rin pong tumatanggap sa akin. Ay siguro kaya walang tumatanggap sa iyo dahil nakatadhana ka sa mga Baltasar kang mamasukan. Saad nito. Habang masaya silang nag-uusap ng matandang lalaki na nagpakilalang si Senior Magno, biglang may humintong magarang itim na sasakyan sa harapan nila. Napatingin doon si Clover. Nagulat sa ingranding kotse. Bumaba mula roon ang isang babae na naka-formal suit. Halatang nag-aalala. Kasunod ang isang lalaking may hawak na cellphone. Ayos lang po ba kayo, senyor? Nag-aalala pa rin na tanong ng babae habang mabilis na lumapit kay Senior Magno. Sumunod naman ang lalaki. Halatang nagmamadali rin. Ngumiti si Senior Magno at bahagyang iniangat ang kamay para pakalmahin ang mga ito. Ayos lang ako, Samantha. Wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Dapat po hindi na kayo umalis na mag-isa. Nag-aalala kaming lahat sa inyo. Paano na lang kung may hindi maganda nangyari sa inyo? Sabi ng babae. Ayos lang ako, hindi naman ako lumayo. Sadyang napagod lang agad ako pero wala kayong dapat na ipag-alala. Kahit na po, senyor. Buntong hininga ng babae bago napatingin ito kay Clover. Walang tinanong si Senior Magno. Sino po siya, senyor? Ngumiti si Senior Magno at itinuro si Clover. Siya si Clover. Siyang tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, abahan na baka nawala na ako ng malay kanina. Napatingin ulit si Samantha kay Clover. Halatang pasasalamat sa mga mata nito. Maraming salamat sa iyo, miss. Kung hindi mo tinulungan ng boss ko, baka kung napano pa siya. Yumuko pa ito sa kanya bilang pagpapakita ng pagpapasalamat. Ngumiti naman si Clover, bahagyang nahiya dito. Wala po yun. Gusto ko lang po makatulong. Ilang saglit pa ay nagsalita ulit si Senior Magno. Sam, mahiling ako. Tulungan mo siya makapasok sa mansyon ng mga Baltasar. Naghahanap siya ng trabaho.
At sigurado ako magiging mabuti siyang karagdagan sa atin. Napatingin si Clover sa matanda. Gulat ngunit labis ang pasasalamat. Talaga po, senyor, tutulungan niyo po ako? Oo naman. Hindi ba't yan ang sinabi ko sa'yo kanina? Naging mabait ka sa akin kaya naman gusto rin kitang tulungan. Ngunit si Sam ay tumango kay Senyor Magno. Ako na pong bahala sa lahat, senyor. Sisiguraduhin ko pong magiging maayos ang lahat. Ipagkakatiwala akong lahat sa'yo. Ani, Senyor Magno. Si Clover naman ay sobrang laki ng pasasalamat kay Senyor Magno. Inalalaya niya rin ang matanda nung inalalaya nito ng lalaking kasunod ni Ma'am Samantha para makapasok na ito ng sasakyan. Bago pa umalis ang sasakyan, sumilip si Senyor Magno mula sa bintana at ngumiti kay Clover. Huwag ka mag-alala, iha. Tutulungan ka ni Sam. Siya ang sekretary ko at siya na ang bahalang mag-explain sa'yo. Tumango si Clover. Halos hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Nang umalis na ang sasakyan na pabuntong hininga siya. Nagdadasal ng pasasalamat at umaasang nagsisimula na ang bagong kabanata sa kanyang buhay. Matapos umalis ang sasakyan ni Senyor Magno, nagsalita ulit si Samantha. Tara iha, mag-usap tayo ng maayos. Doon tayo sa may malapit na coffee shop dito. Tumango si Clover at sumama siya dito. Hawak niya pa rin ang flyer na kanina niya pang hawak-hawak. Pagdating nila sa loob ng coffee shop, umorder si Samantha ng 2 tasa ng kape at naghanap ng tahimik na pwesto. Nang makaupo na sila, nagsimula na itong magsalita at paliwanag sa kanya. Alam mo, masaya ako na ikaw ang mabait na tumutulong kay Senyor Magno. Dahil sa'yo hindi siya napahamak at hindi nagkaroon ng mas malaking problema. Yun din kasi si Senyor Magno, kahit na may sakit siya at medyo mahina na rin, hilig niya talagang tumakas mula sa aming mga bantay niya. Tumango si Clover. Naku, mabuti na lang po at napadaan din ako roon. Naghahanap ka raw ng trabaho? Tanong pa nito. Opo. Natanggal kasi ako sa dati kong pinapasukan na fast food chain. Sa anong dahilan na tinanggal ka nila? Nagbawas po kasi sila ng mga empleyado kasi na-overstaff po sila. Nagkataon po na ako po ang natanggal. Paliwanag niya. Oh, that's very unfortunate. Sabi nito tumango. Oo nga pala, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi pa rin ako nagpapakilala sa'yo ng formal. Dagdag nito habang iniaabot sa kanya ang calling card. Ako nga pala si Samantha Herrera. You can call me Ma'am Sam, assistant ni Don Magno Balthazar, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sir Magno po? Nauutal niyang saad. Oo, iha. Ang matandang tinulungan mo kanina ang nagmamay-ari ng malaking chains of hotels at kumpanya sa bansa. Simple lang siyang tingnan kaya naman hindi halata sa estado niya sa buhay. Ako naman ay pamangkin niya. Dati ako nagtatrabaho sa hotels niya pero mas pinili ko maging assistant ni Senyor Magno. Paliwanag nito kaya halos malaglag ang panga ni Clover sa gulat. Tiningnan niya ang calling card at napalunok. Hindi siya makapaniwala. Ganun pala kayaman niyang si Senyor Magno. Siya nga pala, katulad ng sabi ni Senyor kanina, tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Sad pa ni Ma'am Samantha. Maraming pong salamat sa pagkakataon, ma'am. Nauutal niyang sagot. Halata ang kabatuwa sa kanyang tinig. Malaking bagay po sa akin na makahanap ng trabaho dahil kailangan na kailangan po yun namin ng pamilya ko. Walang anuman. Nakangiting sagot ni Samantha. Patingin ako ng resume mo. Nagmadali si Clover na hanapin ang simpleng resume sa kanyang bag at iniabot ito kay Samantha. Binasa ni Samantha ang bawat detalye habang humihigop ng kape. Clover Escare, 25, single, hardworking, college undergraduate. Pagbasa ni Ma'am Samantha sa ilang impormasyon tungkol sa kanya. With experience. Dagdag pa nito bago sandali nag-agat ang tingin sa kanya. Anong trabaho ang preferred mo? Kahit kasambahay po, ayos na po yun sa akin. Iyon naman po ang pag-a-applyan ko dahil iyon po nakita ko sa flyer. Tumango ulit si Ma'am Samantha at saka binalik ang atensyon sa resume niya.
Maya-maya, tumingala ito at ngumiti ng malawak. Well, tamang-tama ka para sa trabaho, sabi nito. Ang pagiging masipag mo, ang pagmamalasakit mo sa ibang tao, at ang disiplina mo, yan ang hinahanap namin sa mansyon. Talaga po? Ibig sabihin, tumango si Samantha. Oo, iha. Tanggap ka na. Hindi napigilan ni Clover ang mapaluha sa labis na tuwa. Naku, maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano kahalaga to para sa akin at sa pamilya ko. Ang buong akala niya kanina ay napakamalas niya na kasi wala man lang tumanggap sa kanya sa lahat ng mga pinag-applyan niya. Sadyang may ibang plano pala talaga ang tadhana sa kanya. Walang anuman, isa ka mabuting tao at deserve mo ang oportunidad na to. Bukas ng umaga puntahan mo na lang ang mansyon. Ako nang bahala sa lahat ng proseso. Tumango si Clover, naglalaro ang labis sa tuwa at pasasalamat sa kanyang mukha. Alam niya nagsisimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Kinabukasan, nakita ulit sila ni Miss Samantha sa parehong coffee shop kung saan sila nag-uusap at magkasabay sila na pupunta ng mansyon. Sumakay sila sa magarang sasakyan at habang nasa biyahe sila, panay ang tanong ni Clover tungkol sa trabaho. Si Samantha naman ay kalmado at panay ang sagot sa mga katanungan niya. Sinisigurado na maipapaliwanag ang bawat detalye sa trabaho ni Clover. Pagdating nila sa tapat ng mansyon, halos hindi naman makapaniwala si Clover sa kanyang nakita. Malawak ang paligid, napapaligiran ng luntiang hardin na puno ng makukulay na bulaklak at mga matataas na puno. Ang mismong mansyon ay napakaganda at gara at para sa isang napakagandang palasyo. Ma'am, ito po bang mansyon? Tanong ni Clover, hindi maitago ang paghanga. Oo, iha, sagot ni Samantha nang nakangiti. Halika, pumasok na tayo. Pagbukas ng malaking gate, sumalubong sa kanila ang ilang mga kasambahay. Tumigil ang mga ito sa kanilang ginagawa at magalang na bumati kay Samantha. Ang ilan ay napatingin kay Clover na bagong mukha para sa kanila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magalang naman nabati ni Clover sa mga kasambahay. Halatang kinakabahan siya. Ngumiti naman ang mga ito bilang sagot. Pagpasok nila sa bahay, mas lalo pang namangha si Clover. Ang loob ng mansyon ay mas maganda pa kesa sa labas. May mga chandelier na kumikislap sa kisame. Marmol na sahig na parang salamin. At mga mamahaling muebles na akala mo ay parte ng isang museum. Ang ganda naman po rito. Bulong ni Clover sa sarili ngunit narinig ito ni Sam. Huwag kang mag-alala, magiging parte ka rin ng lugar na to, sabi ni Sam. Welcome Clover, sabi ng pamilyar na boses habang naglalakad papalapit sa kanila. Nang tingnan niya ng mabuti ay hindi siya makapaniwala. Si Senyor Magno. Senyor Magno? Bulala si Clover, halos hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Senyor Magno. Masaya akong i-welcome ka sa aking mansyon, iha. Tumingin si Clover kay Sam na tumango lamang at ngumiti. Iha, dagdag ni Sam. Si Senyor Magno ang may-ari ng mansyon na to. Siya, si Alexander Magno Balthazar. Halos malaglag ang panga ni Clover sa gulat. Senyor Magno, kayo po palang may-ari ng mansyon na ito? Tumawa ng mahina si Senyor Magno. Oo, iha, ako nga. At gusto kong pasalamatan kang muli sa pagtulong sa akin kahapon. Kaya simula ngayon, isa ka na sa pamilya ng mga Balthazar. Maraming salamat po, Senyor Magno. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Buong pusong pasasalamat niya. Ngumiti si Senyor Magno, kasabay ng masigabong palakpakan mula sa mga kasambahay bilang pag-welcome sa kanya. Simula ngayon dito ka na magtatrabaho. Huwag ka mag-alala, Clover. Aalagaan ka namin dito. Matapos ang maikling pagpapakilala, inutusan ni Senyor Magno ang isa sa mga kasambahay. Pia, pakisamahan si Clover sa magiging silid niya. Siguraduhin mong maayos siya. Opo, Senyor. Sagot ni Pia at isang mabait na babaeng siguro ay nasa 30 ng edad. Lumapit ito kay Clover at ngumiti. Halika na, Clover. Sundan mo ako. Tahimik naman na sumunod si Clover kay Pia
Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, hindi maiwasang humanga ni Clover sa bawat detalye ng mansyon. Ang mga nakasabit na obra maestra sa pader at ang mga makintab na sahig. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, huminto si Pia sa harap ng isang pintuan at binuksan ito. Agad na namangha si Clover sa kanya nakita. "Ito na magiging silid mo, Clover," sabi ni Pia. Ngiting-ngiti. Ang silid ay napakalaki. Hindi ito mukhang kwarto ng isang kasambahay kundi parang isang guest room ng mamahaling hotel. May malambot na queen-sized bed na may makukulay na unan at kumot. Isang study desk sa tabi ng malaking bintana at sariling banyo na may salamin at mga gamit na mukhang bago. Ang sahig ay gawa sa kahoy at may malambot na alpombra na nakalatag sa gitna. "Hindi po ito ang magiging silid ko, diba?" Tanong ni Clover. Hindi siya makapaniwala. Tumawa si Pia at umiling. "Para sa'yo talaga to. Pinahinda ito ni Senyor Magno para masigurong magiging komportable ka habang nagtatrabaho dito." Napatingin pa si Clover sa paligid ng kwarto. Napapangiti habang hinahaplos ang dulo ng kama. "Pero napakalaki po ng silid na to. Parang sobra naman po yata to para sa akin." "Walang sobra kapag ang mga Baltasar nang nagdesisyon," sagot ni Pia. Mabait sila, Clover. Lalo na si Senyor Magno. Kung anong kabutihan ang ipinakita mo sa kanya, ibabalik niya yun sa'yo, nang higit pa. Napatigil si Clover at napaisip. Totoo nga ang sinabi ni Pia. Simula pa lang ramdam niya ng kabutihan at malasakit ng pamilya Baltasar. "Salamat po, Pia," sabi ni Clover at nakatingin kay Pia na may pasasalamat. Ngumiti naman si Pia at saka hinaplos ang balikat ni Clover. "Huwag ka mag-alala, Clover. Magiging maayos ang lahat habang nandito ka. Magtiwala ka lang sa kanila at sigurado ako magiging magandang pananatili mo rito sa mansyon. Ako nga ay 2 taon na dito sa kanila at hindi talaga ako nagkaroon ng problema dito. Napakabait ng mga boss natin na talagang inuunawa nila mga tauhan nila." Tumango siya. "Masaya po ako marinig yan. O siya, maiwan na muna kita. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako." Kasabay kumain ni Clover, sina Samantha at Senyor Magno sa isang mahaba at eleganteng hapagkainan. Nakaupo siya sa tabi ni Sam habang si Senyor Magno naman ay nasa kabisera. Sa gitna ng mesa ay may iba't ibang masasarap na pagkain na inihanda ng mga kusinero ng mansyon. "Clover, kumain ka lang ng kumain," sabi ni Senyor Magno habang nagsasandok ng pagkain sa plato. "Ayoko na nagugutom ang mga kasama ko rito sa bahay." "Maraming salamat po, Senyor Magno," nahihiyang sagot ni Clover. Kahit medyo kinakabahan, nagsisimula na siyang kumuha ng pagkain sa plato niya. Habang kumakain, nagpaalam ang 2 maids na maghahatid daw ng pagkain sa 2nd floor. May dalang trays ng pagkain ng mga ito at halatang may pag-iingat sa paglakad. Sinundan niya ng tingin ng mga ito at nagtatanong sa sarili kung para kanino ang mga yon. Gayunpaman, hindi na siya nagtatanong at nagpatuloy na lang sa pagkain. "Clover, may tanong ka ba?" Tanong ni Ma'am Sam nang mapansin itong tila malalim na ang iniisip niya. Nagulat si Clover at mabilis na umiling. Wala po, ma'am. Nagulat lang po ako sa laki ng bahay ninyo. Hindi po ako sanay." Ngumiti si Samantha. "Masasanay ka rin. Magiging komportable ka rin dito. Lalo na't mabait si Senyor Magno." Tumango naman si Clover at nanatiling tahimik. Maya-maya, nagbago ang usapan na magsimula si Sam at Senyor Magno na pag-usapan ng negosyo. "Senyor, bukas na po pala ang meeting niyo sa board tungkol sa bagong proyekto natin sa probinsya," sabi ni Sam habang inilalabas ang tablet niya at binuksan ang schedule ni Senyor Magno. Oo. Kailangan nating tiyakin na maayos ang pagkuha ng mga materyales para sa bagong planta," sagot ni Senyor Magno habang seryosong kumakain. "Malaking bagay po iyon sa mga tao roon, lalo na't maraming magkakaroon ng trabaho kapag natapos na ang planta," dagdag pa ni Sam. Tahimik naman na nakikinig si Clover habang pinagmamasdan ng dalawa. Sa kabila ng kasimplihan ng kanilang mga kilos,
Ramdam niya ang dedikasyon ng dalawa sa kanilang trabaho at pagtulong sa iba. Pakiramdam ni Clover ay swerte siyang napabilang sa ganitong pamilya. Habang nag-uusap sina Ma'am Sam at Senyor Magno, hindi maiwasan ni Clover na muling mapaisip tungkol sa pagkain na dinala sa itaas. May kung anong hiwagang bumalot sa kanyang isipan. Ngunit pinilit niya itong kalimutan at itinuloy ang pagkain. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin makatulog si Clover. Bagamat malambot ang kama at napakaganda ng silid niya, naninibago siya sa bagong paligid. Panay ang balikwas niya sa higaan. Ngunit kahit anong gawin niya, ay hindi siya dalawin ng antok. Uhaw lang siguro ako. Bulong niya sa sarili. Saka naalala na nakalimutan niyang magdala ng tubig sa kwarto. Nagpasya siyang bumaba para kumuha ng tubig sa kusina. Tahimik ang buong mansyon at tanging mga ilaw mula sa hallway ang nagbibigay liwanag sa daan. Kahit maayos ang paligid, nakakaramdam siya ng kakaibang kaba. Wala naman sigurong multo dito, no? Pagdating niya sa kusina, kumuha siya ng baso at binuksan ng refrigerator para kumuha ng malamig na tubig. Binuhusan niya ang baso at ininom ito ng dahan-dahan. Pinapakalma ang sarili. Okay, balik na sa kwarto. Bulong niya habang iniinom ang huling lagok ng tubig. Pagharap niya sa pinto ng kusina, biglang nanigas ang kanyang mga paa sa kanyang nakita dahil sa may pintuan ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ang mukha nito ay natatakpan ng punting bandage at tanging ang mga mata lamang ang kita. Napasigaw si Clover sa takot at nabitawan niya rin ang baso. Tumama ito sa sahig at nabasag. Napaatras siya, halos mahulog sa lababo. Multo! Nanatiling tahimik ang lalaki. Pero bahagyang nagtaas ito ng kamay na parang sinasabing huwag siyang matakot. Huwag kang lalapit. Ayoko mapatay ako ng multo. Nanginginig niyang sabi. Tinuturo ang lalaki gamit ang nanginginig na daliri. Hindi ako multo, miss. Huwag kang matakot sa akin. Malamig ngunit mahinahon na sabi ng lalaki. Nagulat si Clover. Hindi niya inaasahan na magsasalita ang iniisip niyang multo. Sa labis sa kabang nadarama, halos hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan. Pasensya na kung natakot kita. Dugtong pa ng lalaki. Ang boses nito ay mababa, pero nananatiling malamig. Tila mas lalo lang tuloy siyang natakot ng dahil doon. Sino ka? Tanong ni Clover na namumutla pa rin. Hindi na sumagot ang lalaki. Tumalikod ito at lumakad palayo. Para bang ayaw makipag-usap pa. Naiwan si Clover na naguguluhan at nanginginig pa rin. Agad niyang pinulot ang basag na baso at bumalik sa kanyang silid. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita. Habang nakahiga na siya, paulit-ulit sa isip niya ang imahe ng lalaking may bandage ang mukha. Sino ang lalaking yon? Multo ba talaga ang taong yon? Hindi pa rin makatulog si Clover sa gabing yon kahit anong gawin niya. Hindi mawala sa isipan niya ang matangkad na lalaki na nakita niya sa kusina kagabi. Laging bumabalik ang tanong kung sino ang taong yon at bakit may bandage ang mukha nito. Puno siya ng takot at pagkalito. Kaya nga sa sumunod na araw, pakiramdam niya ay kailangan ng itanong kay Ma'am Sam. Hindi siya mapapakali hanggang hindi niya nalalaman ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Habang magkasama sila sa dining room, tinanong ni Clover si Samantha. Ma'am Sam? Simula ni Clover at nag-aalangan pa. May tanong po sana ako. Bumaling ito sa kanya. Ano yun, Iha? Kasi po may nangyari po kagabi. Napakunot ang noon ito sa pagtataka. Ano yon, Iha? Bumaba po kasi ako para uminom ng tubig tapos may nakasabay po ako sa kusina. Sino po ba yung lalaki na may bandage sa mukha? Siya po yung nakita ako kagabi sa kusina. Nagulat si Ma'am Sam at medyo napakunot ang noo. Parang hindi makapaniwala sa tanong. Ah, nakita mo na pala siya. Opo, sagot ni Clover. Akala ko pa nga po multo siya eh. Takot na takot pa nga po ako sa kanya kagabi. Napalunok si Ma'am Sam at pagkatapos ay napangiti rin ito ng kaunti. Siya ang pinakabatang apo ni Senyor Magno.
Second cousin ko siya. Si Kael Baltazar ang pangalan niya. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Clover sa pagkarinig ng pangalan. Kael Baltazar? Apo ng senyor? Tanong niya na naguguluhan pa rin. Pero halos wala ng kulay ang mukha niya dahil sa nalaman. Dahil paano ko nagalit si Sir Kael kasi nga napagkamalan niya itong multo tapos mawalan pa siya ng trabaho. Paano na lang siya? Oo, siya nga. Sagot ni Ma'am Sam. Mabait yun, huwag ka mag-alala. Bakit mo ba siya napagkamalang multo? Napalunok si Clover at agad naramdaman ang matinding hiya. Nagulat lang po kasi ako, bigla na lang siyang nandyan tapos may bandage pa yung mukha niya. Nagbigay ng isang mahinhing tawa si Ma'am Sam, pero may pag-unawa sa mga mata. Huwag ka mag-alala, hindi naman yun magiging problema. Medyo reserve lang si Kael, bihira lang kasi magpakita sa ibang tao. Dahil dito, tila nahulog ang buong katawan ni Clover sa hiya. Pasensya na po, sabi niya sa malumanay na boses, titingin sa sahig. Akala ko kasi, ewan ko. Okay lang yun, iha, sagot ni Ma'am Sam, matamis ang ngiti. Huwag ka mag-aalala. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi pa rin mawala sa isip ni Clover ang mukha ni Kael. Ang binatang may bandage na hindi niya akalain ay may koneksyon sa pamilya ng mansyon. Sa kabila ng kabat kahihiyan, naramdaman ni Clover ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Habang nag-aayos sa mga gamit sa kusina, tinawag siya ni Ma'am Sam at sinabi na may isang espesyal na trabaho para sa araw na yon. Clover, maaari bang ikaw ang maghatid ng almusal kay Sir Kael? Nagulat siya at medyo kabado. Sige po, sagot niya. Kahit hindi niya naman alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi kasi siya sumasabay kumain sa amin. Kailangan nadalan siya ng pagkain sa kwarto niya. Ibibigay mo lang naman sa kanyang pagkain niya tapos pwede ka nang lumabas. Ayaw niya rin kasi na nagtatagal ang ibang tao sa silid niya. Dahil sa takot na magkamali, binilisan ni Clover ang paghahanda ng pagkain. Pinaghalo ang mga kinakailangang items para kay Sir Kael at lumakad papunta sa second floor ng mansyon. Habang papalapit siya sa silid ng binata, ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa harap ng pintuan at huminga ng malalim bago kumatok ng maingat. Bumukas ang pinto at natanaw niya si Sir Kael. Nakatayo ito sa loob ng kwarto. Ang bandage pa rin sa mukha, tulad ng nakita niya noong gabing yon. Hindi ito ngumingiti at hindi rin nagsalita agad. Ngunit tahimik na itinutok ang mga mata kay Clover. Humakbang naman siya papasok sa loob ng kwarto nito. Good morning po, Sir Kael. Ako po ang bagong katulong sa mansyon. Medyo nangangatog yung bate. Sabay ang pag-abot ng tray ng almusal. Narito po ang pagkain. Hindi siya pinansin ng binata sa mga unang segundo. Salamat. Maikling sagot ni Kael. Tumayo lang siya sa gilid at tumingin sa malayo. Hindi pa rin siya masyadong nagsalita. Habang tinutulungan ni Clover si Sir Kael na ilapag ang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama, hindi maiwasang makaramdam siya ng kaba. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nagpa siya si Clover na magsalita. Sir Kael, nag-aatubili siya. Gusto ko lang po sanang mag-sorry sa nangyari kagabi. Napatingin si Kael sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig at seryoso, ngunit walang reaksyon. It's okay, wala kang kasalanan. Maikli niyang sagot. Nahulog ang mga mata ni Clover sa sahig. Nag-iisip kung paano niyang itutuloy ang pag-uusap. Ibig ko pa rin pong mag-sorry, dagdag niya. Kasi napagkamalan po kita ng multo. Muli, hindi nagsalita si Kael. Tumango lang ito ng isang beses. Mariin naman na napalunok ng laway si Clover dahil sa labis na kaba. Nagbigay lamang si Kael ng maikling tango at nagsimula ng kumain. Pwede ka nang umalis, sabi nito. Pinili niyang umalis ng tahimik. Bitin ang usapan ngunit nagpasalamat pa rin sa loob niya. Mabuti na lang at hindi naman pala ito nagalit sa kanya. Isang hapon, habang abala si Clover sa mga gawain sa mansyon, lumapit si Senyor Magno sa kanya at tinawag siya. Nagulat si Clover at agad na tumingala sa matandang lalaki. Nabanggit sa akin ni Samantha na nakita mo na raw ang apo ko?
Sabi ni Senyor Magno na malumanay ang tinig. Opo, Senyor. Sagot ni Clover na medyo nag-aalangan. Tumingin si Senyor Magno kay Clover. May bakas ng pag-unawa sa kanyang mga mata. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Medyo masungit iyon. May pinagdadaanan kasi siya. Paliwanag ni Senyor Magno na parang nagpapaliwanag ng isang bagay na hindi madaling intindihin. Okay lang po, sagot ni Clover na hindi naman maiwasang makaramdam ng awa kay Kael, lalo na tila may mabigat na pasa na dala ang binata. Naiintindihan ko po. Dagdag pa niya na may paggalang sa matandang lalaki. Tumango si Senyor Magno. Ngunit may ngiti sa labi nang makita ang malasakit ni Clover. Salamat, Clover. Sana'y magkausap kayo at magkaintindihan. Mabait naman yung apo kong yun. Sa katunayan siyang ang pinakamabait sa mga apo ko. Medyo mahirap lang talaga tanggapin ang mga nangyari sa buhay niya. Wika pa ni Senyor Magno. Maaga pa lang ay inatasan si Clover na maghatid ng tanghalian para kay Kael. Bit-bit ang tray, maingat siyang kumatok sa pinto ng kwarto ng binata. Sir Kael, nandito na po ang lunch ninyo. Sabi niya, pero walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala si Kael sa loob. Napansin niyang maayos ang kwarto. Kahit ang kama ay malinis na parang walang nahiga roon. Sa isip niya, siguro ay nasa labas si Sir Kael ngayon. Iniwan niya na lang ang tray sa maliit na mesa at umalis. Pagdating ng hapunan, siya ulit ang inutusan na maghatid ng pagkain kay Kael. Habang naglalakad papunta sa kwarto nito, naalala niyang sinabi ni Senyor Magno. Sa isip niya, sana maayos ang mood niya ngayon. Pagdating sa pinto, kumatok siya ulit. Sir Kael, nandito na po ang dinner ninyo. Tahimik. Walang sumagot. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sumilip. Sir Kael? Tanong niya ngunit mukhang walang ulit ito sa kwarto. Napabuntong hininga siya at dahan-dahang pumasok. Pagpasok niya, akmang ilalapag niya ang tray sa mesa nang biglang may narinig siyang boses. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Clover at mabilis na lumingon. Kakabukas na ng pinto ng banyo at nandoon si Kael. Kalalabas lamang. Nakabalot lang ng puting tuwalya ang bewang nito. At bandage pa rin ang kalahati ng kanyang mukha. Half naked ito at agad na napansin ni Clover ang matipuno nitong katawan. Mga broad shoulders, defined abs at matikas na tindig. Nanlamig siya sa kaba at hindi niya napigilang titigan ito. Sa sobrang gulat niya, nabitawan niya ang tray. Tumila po ng pagkain sa sahig, dahilan para magkalat ito. Pasensya na po, Sir Kael. Tarantang sabi ni Clover. Agad na yumuko at pinulot ang tray. Nananatiling tahimik sa Kael habang pinupulot niya ang mga nahulog. Tumungo lang ito at malamig na sinabi. Kung hindi mo kayang trabaho mo, pwede mo namang sabihin agad. Napahiya si Clover at mabilis na tumayo. Pasensya na po ulit, hindi na po mauulit. Hindi sumagot si Kael, pero tumingin ito sa kanya ng matalim. Lumabas si Clover ng kwarto na bitbit ang tray. Ngunit hindi mapigilan ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang epekto ng presensya ng binata sa kanya. Nakakainis, pero ang gwapo niya. Naisip niya habang lumalayo. Hindi pa rin makatulog si Clover dahil sa nangyari kanina. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari. Lalo na ang imahe ni Kael na half-naked at ang pagkakalat niya ng pagkain. Nakakahiya talaga. Naisip niya habang paikot-ikot sa kama. Hindi mo lang ako nakapag-sorry ng maayos sa kanya. Ay, ano ba to? Bandang 12:00 na ng madaling araw, nagpasya siyang bumaba ulit para uminom ng tubig. Suot lamang ang simpleng pambahay na damit, tahimik siyang bumaba at dumiretso sa kusina. Subalit pagdating niya roon, nanlamig siya sa kaba nang makita si Kael na naroon din. Nakaupo ito sa isang upuan malapit sa mesa. Tahimik na nakatingin sa kawalan. Bandage pa rin ang mukha nito. At kahit hindi ito nagsasalita, dama niyang presensya nitong malamig at mabigat. Grabe namang timing to. Naisip ni Clover pero nakasloob pa rin siyang lumapit sa ref. Binuksan niya iyon at kumuha ng malamig na tubig.
Nang isasara niya na ang ref, napatigil siya nang maramdaman ng mga mata ni Kael na nakatingin sa kanya. Bigla tuloy siyang kinakabahan. Nakakapangina kasi ang mga titig nito sa kanya. Habang umiinom, nag-ipon siya ng lakas ng loob at humarap sa binata. Sir Kael? Hindi ito sumagot pero bahagyang tumingin sa kanya. Gusto ko lang po sana humingi ulit ng pasensya sa nangyari kanina. Hindi po kasi kayo sumagot kaya pumasok na po ako sa loob ng silid ninyo. Nagulat din po ako kaya nahulog ang dala ko. Paliwanag niya. Medyo nahihiya at napakamot sa ulo. Tahimik lang itong tumingin sa kanya ng ilang segundo bago sumagot. Ayos lang. Pero malamig at walang emosyon ang tono nito. Pakiramdam ni Clover ay hindi sapat ang simpleng sorry. Parang kailangan niyang gumawa ng paraan para bumawi. Ano ba naman to? Ang awkward. Bulong niya. Gusto niyo ba ng gata, sir? Biglang alok niya. Halos natatawa na sa sarili. Hindi siya sigurado kung saan galing ang ideya. Pero, iyon na lang ang naisip niya para mabawi ang kahihiyan kanina. Nagulat siya nang tumango si Kael. Sige. Sagot nito na ikinabigla niya dahil akala niya itatanggihan siya. Agad naman siyang kumilos. Nagtimpla siya ng gatas para dito. At habang ginagawa iyon, ramdam na ramdam niya ang mga mata ni Kael na nakatingin pa rin sa kanya. Ano ba tong sitwasyon na to? Para ako tuloy ang kinakabahan. Naisip niya. Pagkatapos ng ilang minuto, inabot niya kay Kael ang baso ng mainit na gatas. Eto na po, sir. Sana po magustuhan ninyo. Sabi niya na medyo nangingiti kahit kinakabahan. Tahimik lang nitong kinuha ang baso at saka sumimsim ng konti. Walang sinabi si Kael pero para kay Clover sapat na iyon. Tahimik silang nanatili sa kusina. Si Kael na iniinom ang gatas at si Clover na parang naglalakad sa itlog dahil ayaw niyang makagawa ng kahit anong mali ulit. Hindi muna bumalik si Clover sa kwarto niya. Sa halip ay sinamahan niya muna ito doon. Pakiramdam niya ay awkward kung basta na lang siyang aalis. Tahimik nilang tinapos ang kanilang mga iniinom. Si Kael sa gatas at si Clover naman sa tubig. Hanggang sa nag-angat ng tingin ng binata. Bakit hindi ka pa bumabalik sa kwarto mo? Tanong nito. Malamig pa rin ang tono pero halatang nagtataka. Napakamot ng ulo si Clover at bahagyang umiti. Parang nakakahiya naman po kasi kung basta na lang kitang iiwan dito. Bahagyang nagtaka sa kanya si Kael pero hindi agad sumagot. Ilang sandali bago ito muling nagsalita. Hindi ka pa magpapahinga? Hindi po kasi ako makatulog. Sagot niya ng direkta. Sinubukan niya magpakawala ng tawa para gawing mas magaan ang usapan. Medyo naninibago pa rin po ako dito sa mansyon. Tiningnan siya ng binata ng diretsyo. Tila nagtatansya. Dahil ba doon sa nangyari kanina? Tanong nito. May bahagyang tono ng biro. Namula si Clover at mabilis na umiling. Hindi naman po. Ninimahay lang po ako siguro. Agad niyang sagot. Pero halatang kaba sa boses niya. Hindi dahil sa natatakot ka sa akin? Tanong ulit ni Kael at bahagyang nagbago ang tono na para bang sinusubukan itong basahin ang iniisip niya. Hindi agad nakaimik si Clover. Hindi po. Nanatili ang tingin nito sa kanya na para bang sinasabi nito hindi ito naniniwala sa kanya. Aminin ko po nung una natakot po talaga ako sa inyo kasi akala ko multo ka pero ngayon ay hindi na po. Dagdag niya at agad niyang iniba ang usapan. Kayo po sir, Kael, bakit hindi pa kayo nagpapahinga? Tanong niya. Pilit na binabalik ang atensyon sa binata. Hindi rin ako makatulog. Sagot nito ng diretsyo. Pero walang elaborasyon. Napaisip si Clover kung anong dahilan nito. Pero hindi siya sigurado kung dapat niya itong tanungin. Sa halip ay sinubukan niyang gawin na mas magaan ang usapan. Siguro po dahil sa gatas, baka tumalab na yan. Pampaantok daw po yan sabi ng lola ko dati. Napangiti si Kael ng bahagya, pero hindi iyon umabot sa mga mata nito. Kung gano'n ay baka dapat magtimpla ka pa ng isa pa para sa sarili mo. Natawa si Clover.
Natutuwa na kahit papaano ay mukhang mas nagiging maayos ang usapan nila. Mukhang kailangan nga po, sagot niya sabay tingin sa ref. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Beverly Algodon at Angie of Israel. Maraming salamat sa pakikinig. Pero baka naman po sumobrang tulog ko sa gatas. Mas mabuti na lang yon kaysa wala kang tulog. Paano ka magtatrabaho kung pagod ka? Sagot ni Kael. Medyo seryoso ang tono. Natigilan si Clover. Opo, tama po kayo. Tumangulang si Kael at muling tumahimik. Hindi pa rin niya mawari kung bakit tila napakabigat ng presensya ng binata. Pero sa kabila ng malamig nitong personalidad, may pakiramdam siyang hindi ito masama. May mabigat siguro siyang dinadala. Naisip niya, pero hindi na siya nagtanong pa. Salamat sa gatas. Biglang sabi ni Kael at iyon ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang munting pag-uusap. Tumayo ito, iniwan ang baso sa lababo at muling tumingin kay Clover bago naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Hindi alam ni Clover kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang iniwan ng gabi yun. Tila unti-unting nawawala ang takot niya kay Kael at sa halip ay napalitan nito ng interes. Siguro kailangan ko lang talaga siyang mas makilala. Naisip niya habang bumalik na rin sa kwarto niya. Si Clover ang laging inaatasan na magdala ng pagkain sa kwarto ni Kael. Bagamat sanay na siya sa pagiging malamig at tahimik nito, hindi pa rin niya maiwasang kabahan tuwing ihahatid niya ang pagkain. Sa araw-araw nilang ganito, bihira lang itong magsalita at kapag ginawa man ito, lagi itong maikli at diretsyo. Isang araw, tulad ng dati, dala niya ang tray ng pagkain patungo sa kwarto ng binata. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa nakita. Si Kael, nakaluhod sa sahig. Pinupulot ang mga bubog ng basag na vase. Sir Kael, ano po nangyari? Tanong niya na mabilis na inilapag ang tray sa isang maliit na lamesa. Napansin niyang may dugo ang mga daliri nito. Tanda na nasugatan nito. Wala, nahulog lang ang vase. Malamig na sagot nito. Tila hindi alintana ang sarili niyang sugat. Hindi niya yun pinansin. Agad siyang lumapit at tinawakan ng kamay nito. Nasugatan kayo! Paupo po muna kayo sa kama. Sabi niya na halatang nag-aalala. Ayaw pa sana umupo ni Kael pero nagpumilit si Clover. Sumunod na rin ito. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama habang hinahanap ang first aid kit sa kwarto. Nakita niya iyon mula sa isang drawer at bumalik agad kay Kael. Pasensya na po, pero kailangan ko pong linisin ang sugat ninyo. Sabi niya habang maingat na hinuhugasan ng sugat gamit ang maligamgam na tubig at bulak. Di mo na kailangan gawin yan. Maliit lang na sugat to. Tugon ni Kael. Malamig pa rin ang tono. Pero hindi na ito tumutol ng ipagpatuloy niyang ginagawa. Hindi po baling maliit. Basta magamot. Baka kasi ma-impeksyon. Sagot niya at hindi alintana ang malamig nitong ugali. Sa halip ay nag-focus na lang siya sa maingat na paglilinis ng sugat. Habang nilalagyan niya ng antiseptic ang sugat, napangiwi naman si Kael sa hapde. Aray! Bahagya nitong sinabi. Pasensya na po Sir Kael, sandali lang po ito. Sagot ni Clover, halatang nag-aalala. Tahimik silang dalawa habang tinatali ni Clover ang bandage sa sugat ng binata. Napansin niya hindi na ito kasing lamig ng dati. Tila may bahagyang lumambot sa ekspresyon nito habang pinagmamasdan siya. Salamat. Mahinang sabi ni Kael matapos siyang tapusin ni Clover na gamutin ang sugat. Ngumiti naman si Clover. Halatang natutuwa na kahit papaano ay may narinig siyang pasasalamat mula rito. Wala po yun, Sir Kael. Tinitigan siya ni Kael at tila nagtataka kung bakit gano'n na lang ang malasakit nito sa kanya. Why are you so concerned about me?
Tanong nito bigla. Malamig ba rin pero may bahagyang curiosity. Natigilan si Clover sa tanong pero ngumiti pa rin siya. Kasi po, trabaho ko po ito at sandali siyang huminto. Tila nag-iisip kung anong sasabihin. Saka po, bilang tao, normal lang naman na mag-alala tayo sa iba. Di po ba? Tumango naman si Kael. Pero hindi ito nagsalita ulit. Tumayo na si Clover para asikasuhin ang mga basag na vase sa sahig. Ako na po magliligpit nito, Sir Kael. Magpahinga na po kayo. Aniya habang pinulot ang mga natira pang bubog. Habang nagliligpit si Clover, natanaw niya mula sa sulok ng mata ni Kael na tahimik na nakatingin ito sa kanya. Hindi niya maipaliwanag pero parang may kakaibang lambing sa mga mata nito na hindi niya nakikita dati. Habang nagliligpit ng basag na vase si Clover, natahimik silang dalawa ni Kael. Ilang saglit pa, nagsalita si Kael na ikinagulat ni Clover. Magaan ang kamay mo. Sabi nitong nakatingin sa sugat sa kanyang kamay na ngayon ay nakabalot na ng bandage. Napatingin naman si Clover sa kanya, bahagyang natigilan, pero agad ding ngumiti. Salamat po, sir. Pangarap ko po kasi noon na maging isang nurse. Sagot niya habang pinupulot ang huling peraso ng bubog at inilagay sa basurahan. Nagtaas ng kilay si Kael. Nurse? Tanong nito na tila interesado. Opo, sagot niya. Tumayo at itinapon ng mga bubog sa trash bin. Pero tumigil po ako sa pag-aaral kasi kailangan ko pong tumulong sa pamilya namin. Ako rin po kasi ang madalas mag-asikaso sa tatay ko mula nung nagkakatarata siya hanggang sa tuluyan na siyang nabulag. Kaya sa tuwing nagkakasugat siya o pag nabangga siya, ako pong nanggagamot. Tahimik si Kael at tila nag-iisip. Nilingon ito ni Clover. Tsaka ngumiti. Kaya po siguro sanay na ako maglinis at paggamot ng sugat. Marami na po akong experience sa paggagamot dahil sa pag-aalaga sa tatay ko. Napansin niya ang saglit na tinitigan na Kael ang kamay niyang kanina lang ay naglinis ng sugat nito. Hindi biro ang mag-alaga ng isang bulak, sabi nito. Malamig pa rin pero may halong respeto sa boses. You did well. Ngumiti si Clover. Kita ang pagmamalaki sa pamilya niya. Hindi nga po. Mahirap na gawin yun pero ginagawa ko po yun ng buong puso. Tatay ko po siya at kahit ano pong mangyari, siyang laging inuuna ko. Hindi na sumagot si Kael at nanatili na lamang na tahimik pero nakita ni Clover na para bang may bahagyang lambot sa malamig nitong tingin sa kanya. Nang matapos siyang linisin ng bubog, tumayo na siya at inayos ang natitirang gamit sa kwarto. Kung may kailangan pa po kayo, tawagin niyo lang po ako, Sir Kael. Sabi ni Clover bago siya nagpaalam. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang mahinang, Salamat. Mula kay Kael na kahit pamalamig pa rin ang tono, dama niya ang sinseridad nito. Napangiti na lang si Clover. Masaya siya na kahit papaano ay nagiging mas bukas na sa kanya si Kael. Maaliwalas ang umaga at si Clover ay abala sa gawain sa hardin ng mansyon. Naisip niya kasi na tumulong sa mga nag-aayos doon. Habang nagtatrabaho, narinig niya ang usapan ng ilang kasambahay na nagkukumpulan doon sa lilim ng malaking puno. Ano kaya itsura ni Sir Kael? Curious din ba kayo? Tanong ng isa. Malapit na ako mag-isang taon dito pero hindi ko pa rin nakikita ang mukha niya. Lagi siyang nakatago sa bandage niya. Baka naman pangit kaya tinatagong mukha. Sagot ng isa pa, sabay tawanan ng mga kasama. O baka naman may sakit. Baka hindi na gumagaling kaya ayaw magpakita ng mukha. Inala naman ng isa sabay hagikik. Kaya siguro ayaw rin lumabas ng kwarto niya, no? Dahil doon, napakasungit pa. Hindi niya nalang tularan si Senyor Magno. Napakunot noon si Clover. Hindi nagustuhan ang tono ng usapan nila. Gusto niya nang sawayin ng mga ito pero nanaig ang paggalang niya at piniling wag nang makaalam. Tumalikod na lamang siya. Balak na pumasok pabalik sa mansyon. Ngunit pagharap niya ay natigilan siya sa nakita. Naroon si Kael, nakatayo mula sa di kalayuan. Halatang narinig ang buong usapan. Ang malamig at matalim na tingin nito ay nakatutok sa kanya.
Sir Kael, bulong niya pero hindi umabot dito. Tumalikod ito at naglakad palayo. Diretsong pumasok sa mansyon na hindi man lang lumilingon. Napalunok si Clover. Ramdamang bigat ng tensyon. Parang gusto niyang sundan ito at magpaliwanag na wala siyang kinalaman sa usapan ng mga kasambahay. Pero napako siya sa kinatatayuan niya. Nagalit ba siya? Tanong niya sa sarili, sabay buntong hininga. Muli siyang tumingin sa direksyong nilalakaran ni Kael bago huminga ulit ng malalim. Isang umaga, abala si Clover sa pagsasaayos sa mga bulaklak. Sa may salas nang tawagin siya ni Sam. Clover! Tawag nito, bitbit ang ilang mga mahalagang dokumento. Aalis kami ni Senyor Magno para sa isang business trip. Biglaan ito. Nagkaroon kasi ng problema sa hotel sa China. Kailangang maasikaso ni Senyor Magno. Mga 3 araw rin kaming wala rito. Napatingin si Clover at bahagyang nag-aalala. Kasama po ba si Sir Kael? Tanong niya. Umiling si Ma'am Sam at ngumiti ng bahagya. Hindi. Hindi kasi hilig ni Kael ang mga ganitong lakad. Mas gusto niyang manatili dito sa mansyon. Bago pa siya makapagtanong muli, narinig niya ang tawag ni Senyor Magno. Clover, halika sa opisina ko, gusto kitang makasama. Ani ng matanda. Halatang naghahanda na rin ito para sa biyahe. Dali-dali naman siyang sumunod at pumasok sa opisina nito. Napansin niyang nakaayos na ang maleta ni Senyor Magno. Clover, panimula nito na seryoso ang tono. Habang wala ako rito, ikaw munang mag-asikaso sa apo ko. Bantayan mo siya. Alagaan at siguruhing maayos ang lahat para sa kanya. Opo, Senyor Magno. Hindi ko po pababayaan si Sir Kael. Sagot ni Clover. May kasama pang pagtango. Napangiti naman ang bahagya si Senyor Magno, tumayo mula sa kanyang upuan. Salamat, Clover. Alam kong maaasahan kita. Hindi na bata ang apo kong yon. Ngunit dahil nga sa may pinagdadaanan siya, kailangan niya na bantayan. Madalas kasi pinapabayaan niya ang kanyang sarili. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako pong bahala kay Sir Kael. Wala po kayong dapat na ipag-alala habang nasa malayo kayo. Nang tanghali, bitbit na ni Clover ang tray ng tanghalian ni Kael at kumatok ito sa pintuan ng silid nito. Sir Kael, andito na po ang tanghalian ninyo. Aniya bago buksan ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya nakaupo si Kael sa kama. Tila abala sa pagbabasa ng libro. Tumigil ito sa ginagawa ngunit hindi siya nilingon. Sir Kael, muli niyang tawag. Umalis na po si Senyor Magno at Ma'am Samantha. Business trip daw po sila. Ibinilin po kayo sa akin ni Senyor Magno. Hindi siya nito pinansin. Tumayo si Kael mula sa kama tumalikod. Tumungo sa bintana at tila walang narinig. Napabuntong hininga si Clover. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa at muling nagsalita. Kung may kailangan po kayo, nasa ibaba lang po ako. Wala pa ring tugon mula kay Kael. Tumalikod na si Clover, bahagyang nakayuko at tahimik na lumabas ng silid. Habang naglalakad pabalik sa kusina, iniisip niya kung bakit napakahirap lapitan ni Kael. Siguro kailangan lang talaga ng oras. Bulong niya sa sarili. Pilit inuunawa ang malamig na ugali ng binata. Kinagabihan, dala ni Clover ang tray ng hapunan para kay Kael. Kumatok siya bago pumasok. Sir Kael, andito na po ang dinner ninyo. Aniya habang tahimik na inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Pagtingin niya, nakita niya nakaupo si Kael sa kama. Nagbabasa ulit ng libro. Hindi ito tumingin sa kanya at may malamig na tinig ng magsalita. Ibalik mo na sa baba ang pagkain. Hindi ako kakain. Utis nito nang hindi inaangat ang tingin mula sa binabasa. Napatigil si Clover. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero pinilit niyang magsalita. Kahit kinakabahan. Sir, masama pong malipasan ng gutom. Kailangan niyo pong kumain kahit kaunti lang. Pilit niya. Umaasa na mababago nito ang isip. Tila hindi pa rin siya narinig ni Kael. Patuloy lamang ito sa pagbabasa ng libro. Nang hindi siya umalis, iniangat nito ng malamig na tingin sa kanya at sa malamig na boses ay nagtanong. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ay sadalhin mo yan sa baba. Napalunok si Clover.
Ramdam ang tensyon sa tinig nito. Agad niyang dinampot ang tray at tumalima. Opo, Sir Kael. Mahina niyang sagot bago tahimik na lumabas ng silid. Habang naglalakad pabalik ng kusina, pinilit niyang huwag maiyak. Ang sungit talaga niya. Bulong niya sa sarili. Pero naisip rin niyang baka may pinagdadaanan lang ito kaya gano'n na lang ang trato sa kanya. Kinabukasan, dala na naman ni Clover ang tray ng almusal para kay Kael. Maaga siyang kumatok sa pinto nito. Kahit na masungit ang binata, kailangan niya pa rin na sundin ang bilin ni Senyor Magno. At saka hindi niya rin maipaliwanag kung bakit pero ang pakiramdam niya, gusto niya na alagaan ang binata. Sir Kael, andito na po ang breakfast ninyo. Aniya pero walang tugon mula sa loob. Kumatok siyang muli. Mas malakas na ngayon kaysa nauna. Sir Kael? Subalit nananatiling tahimik ang kwarto. Napailing na lamang siya at bumalik sa baba, dala pa rin ang tray. Sa tanghali, sinubukan ulit niyang magdala ng pagkain para kay Kael. Muli siyang kumatok. Sir Kael, andito na po ang lunch ninyo. Tumigil siya at naghintay ng ilang segundo pero walang sagot. Kumatok siyang muli. Sir Kael? Katulad kaninang umaga, hindi binuksan ng binata ang pinto. Nag-aalala siyang bumalik sa kusina. Dala pa rin ang hindi nagalaw na pagkain. Pagsabit ng gabi, determinado si Clover na makita si Kael. May dala siyang dinner at tumayo sa harap ng pintuan nito. Malalim siyang huminga bago kumatok. Sir Kael, dinner na po. Sabi niya matapos ang ilang segundo. Walang tugon. Kumatok siyang muli at mas malakas na ngayon. Sir Kael, kanina po kayo hindi kumakain. Nagtagal siya sa harap ng pinto. Patuloy na kumakatok at umaasa ng sagot. Hanggang sa lapitan siya ng isang kasambahay. Miss Clover! Nito na bahagyang binabaan ng boses. Hindi nakakain si Sir Kael, ibalik mo na lang sa baba ang pagkain. Napatigil si Clover at lumingon sa kasambahay. Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Pero kanina pa po siya hindi kumakain. Hindi po ba masama yun? Tanong niya. Bahagya namang umiti ang kasambahay. Ngunit may halong lungkot ang mukha nito. Minsan ganyan talaga si Sir Kael. Minsan nga 2 araw pa siyang hindi kumakain. Nasanay na rin kami. Halatang nagulat si Clover. 2 araw? Tanong niya at bahagyang nababahala. Tumango ang kasambahay. Oo, lalo na kapag wala si Senyor Magno. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero mukhang may araw talaga na ayaw niya nalang kumain. Huwag ka mag-alala masyado, ibalik mo na lang ang pagkain sa baba. Napabuntong hininga si Clover. Okay po. Malungkot niyang binaba ang tray at dinala pabalik sa kusina. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang pag-aalala kay Kael. Bakit kaya siya ganito? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, muling nagdala si Clover ng almusal para kay Kael. Tumayo siya sa harap ng pinto nito at malalim na huminga bago kumatok. Sir Kael, breakfast na po, tawag niya. Ngunit gaya ng mga nakaraang araw, walang tugon. Kumatok siyang muli, mas malakas. Sir Kael, ayos lang po ba kayo? Wala pa rin sagot mula sa loob. Napansin niyang kumakabog na ang kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Kahapon pa po kayo hindi kumakain, mahinang sabi niya, bago muling kumatok. Nang wala pa rin sagot, nagpa siya na siyang kumilos. Bumaba siya sa kusina upang magtanong sa ibang kasambahay. May spare key pa po ba tayo para sa kwarto ni Sir Kael? Tanong niya sa chef. May alinlangan naman ang chef ngunit tumango. Meron naman, Miss Clover. Bakit? May problema ba? Nag-aalala po kasi ako. Kahapon pa po siya hindi kumakain. Paliwanag niya. Ibinigay ng chef ang spare key at agad siyang bumalik sa pinto ni Kael. Hinawakan niya ang doorknob at marahang inikot ang susi hanggang sa bumukas ang pinto. Pagpasok niya, tahimik ang buong kwarto. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang mga pintura at canvases sa gilid, pati ang amoy ng langis at pintura. Sir Kael? Tawag niya at inikot ang tingin sa loob. Napansin niya ang bukas sa veranda. Sa dulo nito, nakita niya si Kael. Nakatalikod, nakaupo sa harap ng isang canvas habang hawak ang brush. Tahimik itong nagpipinta, tila nasa sarili nitong mundo.
Nagtagal siya sa pagtitig sa binata. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, kitang-kita sa mga mata nito ang seryosong ekspresyon ni Kael. Kahit pa hindi niya makita ang mukha nito, ngayon ay may kakaibang kalmado sa kilos nito habang maingat na gumuguhit ng pintura. Hindi niya napigilan magsalita. Sir Kael, napatingin ito sa kanya. Bahagyang nagulat ngunit agad ding bumalik sa malamig na ekspresyon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito na mababa ang boses. Nag-aalala na po ako, kahapon pa po kayo hindi kumakain. Sagot niya at nanginginig pa ang boses. Kaya po ako pumasok. Pasensya na po kung istorbo ako. Sandaling natahimik si Kael. Ibinaba nito ang brush at tumayo, tsaka lumapit sa mesa sa gilid ng veranda kung saan naroon ang baso ng tubig. Hindi ko kailangan ng yaya. Malamig na sabi nito, ngunit hindi niya ayon ininda. Sir, kahit po kaunting pagkain lang, pakiusap niya. Masama pong nalilipasan ng gutom. Bahagyang napatingin ito sa kanya. Tila binabasa ang intensyon niya. Sa huli, tumango ito ng bahagya. Sumusuko. Iwan mo na lang dyan. Sabi nito tinutukoy ang tray na hawak niya. Ngumiti siya ng bahagya. Iniwan ang tray sa lamesa. Ngunit bago siya umalis, hindi niya napigilang mapansin ang pintura sa canvas. Isang eksena ng hardin iyon. Pero parang may malungkot na tema sa kulay at detalye. Tahimik niyang tinignan si Kael bago tumalikod at lumabas ang kwarto. Habang pababa siya ng hagdan, hindi niya maiwasang mapaisip. Ano kayang pinagdadaanan niya? Sa oras ng lunch, muling nagdala si Clover ng pagkain kay Kael. Muling gumamit ng spare key, tahimik na binuksan ang pinto. Pagpasok niya, bumungad sa kanyang parehong eksena. Nasa veranda pa rin si Kael, nakaupo sa harap ng isang canvas. Ibang painting na ito mula sa huling nakita niya. At ang kulay at strokes ay nagbigay ng kakaibang damdamin. Malungkot, pero puno ng emosyon. Tahimik siyang lumapit kay Kael, dala ang tray ng pagkain. Hindi siya nag-aksaya ng oras at inalapag ito sa gilid ng mesa, malapit sa binata. Lumingon siya tinitigan ng painting ni Kael. Nandun ang kulay ng kalikasan, ang puno ng buhay at mga ulap. Ngunit may kakaibang lungkot sa bawat stroke. Magaling po pala kayong magpinta, Sir Kael. Puna niya, ngunit hindi tumingin si Kael. Tahimik lang ito habang patuloy na pinipinta. Habang nakatayo ay nilibot niya ang mata sa painting at nagsalitang muli. Ganda po ng mga ginamit mong kulay, sir. Buhay na buhay. Para bang may nararamdaman akong kalungkutan habang nakatingin sa mga ogre mo. Parang may hinahanap. Walang sagot mula kay Kael. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang pagguhit. Tumayo si Clover ng kaunti. Umikot sa gilid ng veranda upang makakita ng mas malapitan na view ng painting. Napansin ko lang, mahilig po pala talaga kayong magpinta. Hindi lang pala dahil sa pansariling libangan. Ang tono niya ay mabait at tapat. Tila nais niyang pagaanin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kayo rin po bang nagpinta ng ilang display sa baba? Tanong niya. Yeah, maikling tugon nito. Kaya po pala napansin ko na parehong-pareho ng style ninyo mga obra na nasa baba. Lahat po ng paintings ninyo roon ay napakaganda, makaagaw pansin. Iyon nga pong unang umagaw sa atensyon ko noong unang beses na dumating po ako dito sa mansyon. Napakatalentado niyo po, sir. Lumabas ang isang bahagyang ngiti sa mukha ni Kael. Ngunit hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa pagpipinta at ang mga mata nito ay hindi na kay Clover kundi nakatutok sa canvas. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita ulit si Clover. Sir Kael, kumain na po kayo. Tumayo siya, ngunit bago pa man lumabas ay nagdagdag pa siya. Kukunin ko na lang po mamaya ang plato. Tumango si Kael at kahit hindi siya sumagot, ramdam ni Clover na may kakaibang pagbabago sa aura nito. Hindi na ito kasing lamig kagaya ng dati. Bagaman hindi pa rin ito nagpapakita ng malalim na reaksyon. Habang tumatalikod siya, muling tinitigan ni Clover ang painting. Maraming mga tanong ang naglalaro sa isip niya.
Gabi na at naghahanda na si Clover ng pagkain na dadalhin sa kwarto ni Kael. Matapos niyang ilatag ang tray, naglakad siya patungo sa pinto ng kwarto ng binata. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumapit sa kanyang isang kasambahay at nagsabi, "Pinapasabi po ni Sir Kael na hindi siya kakain ngayon, kaya wag na po maganda ng pagkain para sa kanya." Nagulat si Clover sa narinig. Alam niyang matagal nang hindi kumakain si Kael, pero hindi niya inaasahan na gano'n na lang ito sa gabing yon. Umiling siya ng kaunti at bumalik sa kusina. Nag-isip ng mga dahilan sa likod ng desisyon ni Kael. Habang lumilipas ang mga oras, nagsimulang mag-ulan ng malakas. Ang tunog ng patak ng ulan ay sinamahan pa ng kidlat at kulog. Kaya't ang tahimik na mansyon ay nagbigay na lamang ng isang kakaibang damdamin. Ang pagkabahala kay Clover, kakaibang takot ang nadama niya kaya nagpa siyang bumaba sa kusina upang uminom ng tubig. Pero nang dumaan siya sa hallway at papunta na sana sa kusina, napansin niyang wala sa kusina si Kael. Wala siyang narinig na tunog o galaw mula rito. Na ibang-iba mula sa mga nakaraang araw. Dati kasi sa tuwing bababa siya lagi niyang naaabutan ng binata sa kusina. Pero ngayon ay wala ito roon. Hindi niya na kayang pigilan ng sarili. At sa kabila ng kanyang mga agam-agam na pagpasyahan niyang maglakad patungo sa kwarto ni Kael, hindi niya alam kung anong puwersang nag-udyok sa kanya upang makarating doon. Pero nararamdaman niyang may hindi tamang nangyayari. Nang makalapit siya sa bahagyang nakasiwang na pinto ng kwarto ni Kael, narinig niyang may mga mahihinang tunog mula sa loob. Katulad ng mga mumunting bulong at iyak na halatang galing sa isang bangungot. Hindi na nagdalawang isip si Clover at tuluyan niya nang binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob, tumambad sa kanya si Kael, nakahiga sa kama. Ang katawan ay parang nangangatog. Ang mga mata naman ay nakapikit at ang mga labi nito ay binibigkas ang mga walang kahulugang salita habang siya ay binabangungot. Naglakad si Clover papalapit sa kama ng binata at naaninag ang takot at pag-aalala mula dito. Agad niyang inalis ang mga kumot na nakatakip sa katawan ni Kael at mahinahong inilagay ang mga kamay niya sa mga balikat nito sabay sabing, "Sir Kael, gising! Binabangungot po kayo!" Hinawakan niya ang kamay ni Kael. Ramdam niya ang pag-aalangan at kalituhan sa bawat galaw ng binata. Kaya sinubukan niyang kalmahin siya. "Hindi ka nag-iisa," dagdag ni Clover habang binabalot ang mga braso niya ang binata. Sinusubukan na magbigay ng kaaliwan. "Huwag kang matakot." Dahan-dahan namang naramdaman ni Kael na ang kakaibang init at iminulat nito ang mga mata ng dahan-dahan. "Clover?" Mahinang tanong nito. "Ako nga po ito," sagot naman ni Clover. Tumango at patuloy niyang hinagod ang likod ng binata na ramdam niya pa rin ang panginginig. "Huwag po kayo matakot, andito lang ako." Habang binabaybay nila ang gabing yon, sa kabila ng ulan at kulog, ramdam ni Clover na unti-unting nawawala ang tensyon sa katawan ni Kael. At ito ay parang unti-unting natututo na magtiwala. Matapos ng ilang minutong pagpapakalma kay Kael, unti-unti itong huminahon. Nawala ng panginginig nito at naging kalmado na. Ngunit bago pa man siya makaalis mula sa kama ng binata, biglang hinawakan ni Kael ang kanyang pulso. Dahilan para siya ay mapahiga muli sa tabi nito. Nagulat siya sa ginawa ni Kael at agad niyang naramdaman ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. "Don't leave," bulong ni Kael. Ang mga mata nito na naaaninag niya kahit pamalamlam ang ilaw sa lamp ay puno ng pag-aalala at pakikiusap. Dahil sa nararamdaman niyang lungkot at takot sa boses ni Kael, hindi siya nakatanggi. Muli niyang pinakalma ang binata. Binigyan ng mga salita ng katiyakan at inalis ang takot na nakatanim sa mga mata nito. Hindi niya namalayan sa mga sandaling yon, nahulog siya sa pagod at nararamdaman. At sa wakas, nakatulog siya sa tabi ni Kael. Habang natutulog ang tahimik na paligid ng kwarto at ang kaunting ingay wala sa aircon ang dahilan kaya mas lalo pang naging mahimbing ang tulog nilang dalawa. Pagising ni Clover kinabukasan, agad niyang napansin na wala ng binata sa tabi niya. Naguluhan siya at namilog ang kanyang mga mata nang mapagtanto na nasa tabi siya nito natulog at nakita rin siya ng binata dahil mas nauna itong nagising. Dali-dali siyang bumangon at sinubukan mag-ayos ang sarili. "Nakakahiya.
Bakit ba siya natulog sa kama at sa tabi pa talaga ni Sir Kael? Pwede naman sana na bumalik na lang siya sa kanyang silid kagabi. Ano na lamang ang mukhang ihaharap niya sa binata ngayon? Mabilis siyang humakbang palayo mula sa kama. Kailangan niyang maalis na bago pa man bumalik si Sir Kael. Iiwasan niya rin ito para hindi siya nito questionin kung bakit ba siya nasa tabi nito natulog. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, lumabas na si Kael mula sa banyo. At nang makita siya ay agad ito nagsalita. "You're awake?" Sabi nito na tila hindi alintana ang nangyari kagabi. Agad naman nag-apologize si Clover. "I'm sorry, Sir Kael. Hindi ko po sinasadya na makatulog sa tabi ninyo. Narinig ko po kasi na binabangungot po kayo kagabi kaya lumapit po ako. Hindi ko po namalayan na nakatulog po ako sa tabi ninyo." Ngunit si Kael na nakatayo lamang at walang kibo ay hindi na nagsalita. May halong pag-iwas at lihim sa mga mata. "It's fine," tugon nito, bagaman malamig ang tono ng boses. Iniwasan ni Clover ang mga tanong na maaaring dumating mula sa binata. Ngunit kahit anong gawin niya, ramdam pa rin niya ang bigat na nangyari kagabi. Bit-bit ni Clover ang tray ng pagkain habang papunta sa kwarto ni Kael. Pakiramdam niya ay bigat na bigat ang kanyang mga paa. Hindi lamang dahil sa tray, kundi dahil sa kahihiyan sa nangyari kagabi. Pagkatapos ng ilang paghinga ng malalim, kumatok siya sa pinto at marahang pumasok. Naabutan niya si Kael na nakaupo sa sofa. Tahimik na nagbabasa ng isang libro. Parang hindi nito alintana ang kanyang presensya, kaya't dali-dali niyang inilapag ang tray sa maliit na lamesa malapit dito. "Sir Kael, nandito na po ang lunch ninyo." Mahinang sabi niya. Pilit na iniiwas ang tingin sa binata. Tahimik lamang si Kael, tila hindi siya narinig. Nagbuntong hininga si Clover at muling nagsalita. "Aalis na po ako." Habang papalabas siya ng kwarto, biglang narinig niya ang malamig ngunit mahinang boses ni Kael. "Clover?" Napatigil siya at unti-unting humarap pabalik sa binata. Hindi mawari kung anong sasabihin nito. "Thank you," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit may bahagyang lambing. Hindi pangkaraniwan para sa kanya. "Sa ginawa mo kagabi." Nagulat naman si Clover sa sinabi ng binata at pakiramdam niya ay biglang uminit ang kanyang muka. Tumango siya. Hindi makapagsalita sa kabatiya. "Wala po yun," mahinang tugon niya. Muling nagbuntong hininga si Kael. Pagkatapos ay tumingin ulit sa libro na hawak nito. Tila tinatapos na ang usapan. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na kilos, may bahagyang lambing at pasasalamat na naramdaman si Clover. Tahimik siyang lumabas ng kwarto, ngunit hindi maiwasang mapangiti ng bahagya habang pababa siya sa hagdan. Kahit papaano ay naramdaman niyang may halagang ginawa niya para sa binata. Habang abala si Clover sa pag-aayos ng bulaklak sa hardin ng mansyon, narinig niya ang malalakas na bulungan mula sa iba pang kasambahay na nasa malapit. Nagtatawanan na tila tuwang-tuwa ang mga ito habang nag-uusap. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang marinig niya ang kanyang pangalan, hindi niya naiwasang magtaas ng kilay at makinig ng bahagya. "Nakita mo ba yung post sa social media?" Tanong ng isang kasambahay habang pinupunasan ng basahan. "Oo, ang daming likes at comments," sagot naman ng isa. "Ang daming humanga kay Miss Clover, no? Grabe daw ang kabutihan niya nung tinulungan niya si Senior Magno sa daan." Nakakatuwa naman. Ang dami pang nag-comment na kung lahat daw ng tao kagaya ni Miss Clover, naku, mas magiging maganda ang mundo. Napahinto si Clover sa ginagawa. Napakunot ang kanyang noo habang unti-unting nilingon na nag-uusap na kasambahay. "Sandali lang. Ano bang pinag-uusapan niyo?" Tanong niya na may halong pagtataka. Lumingon ang isa sa mga kasambahay at mimiti sa kanya. "Ay, Miss Clover, hindi mo ba alam? Nag-viral ka sa social media. Yung pagtulong mo kay Senior Magno. May nakakuha pala nun ng video. Ang daming views at positive comments." Nanlaki ang mga mata ni Clover sa narinig. "Ha? Anong video? Paano?" "May nakakita sa'yo nung tumutulong ka kay Senior Magno noon. Ang bait mo raw talaga. Lalo na nung inakay mo siya papunta sa gilid ng kalsada, tinulungan siyang makatawag ng sakay." Paliwanag ng isang kasambahay. "Oo nga,
Sabi pa nga nila, ikaw daw ang modern na Good Samaritan. Ang dami yung nagpa-follow sa page na nag-upload ng video. Dagdag pa ng isa. Hindi alam ni Clover kung matutuwa ba siya o mahihiya. Naku naman, wala lang naman yun. Ginawa ko lang po yung tama. Napakamot siya ng ulo. Namumula ang mukha dahil sa hiya. Miss Clover, wag kang ganyan. Maraming humahanga sa'yo. Nakakatuwa nga kasi hindi mo naman alam na binivideohan ka pala noon. Sabi ng isang kasambahay na tila tuwang-tuwa. Napabuntong hininga na lamang si Clover. Kahit papaano, nakaramdam siya ng tuwa dahil sa mabuting komento ng mga tao. Ngunit hindi rin niya maiwasang makaramdam ng kaba sa ideya na nasa social media na pala ang ginagawa niya noon. Hays, hindi ko talaga alam kung matutuwa ako o mahihiya. Sabi niya habang muli nagpatuloy sa pag-aayos ng mga bulaklak. Tahimik na naglakad si Clover papunta sa kwarto ni Kael. Dala ang tray ng merienda. Nang mabuksan niyang pinto gamit ang spare key, agad niyang napansin si Kael sa veranda. Abala sa pagpipinta. Tila hindi nito narinig ang pagpasok niya. Maingat niyang inilapag ang tray sa maliit na mesa, malapit sa pintuan ng veranda bago siya lumapit sa binata. Sir Kael, nagdala po ako ng merienda. May nahon niyang sabi, pero hindi ito tumingin sa kanya. Patuloy lang sa paghawak ng brush. Napatingin siya sa painting na ginawa nito. Isang eksena ng nasusunog na sasakyan. Kung may kailangan pa po kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Saad niya. Tiningnan siya ng binata. I've watched the video. Nagtaka naman siya. Anong video po? Ibinalik ulit itong atensyon sa pinipinta. When you help my lolo? Napakamot siya sa kanyang ulo. Tungkol po doon. Bahagyang nag-angat ng tingin si Kael sa canvas pero hindi siya sumagot. Napilitang magpatuloy si Clover. Yung video po nung tinulungan ko si Senyor Magno dati, maraming araw pong nakakita noon at nag-share sa social media. Sabi nila ang dami raw nagkomento, puro magagandang bagay daw po. Hindi ko naman po alam na binivideohan po pala kami noon. Nagulat nga rin po ako nung sa akin sabihin ng ibang kasambahayan tungkol sa nag-viral daw na kuha. Maikling sagot ni Kael. Bumalik na ulit sa pagpipinta. Why did you do it? Bakit mo tinulungan ng lolo ko kahit na hindi mo alam kung masusuklian niya ba ang pagtulong mo sa kanya noon? Dahil yun po ang tamang gawin. Hindi naman po kailangan na may kapalitang pagtulong sa kapwa. Sagot niya. Napatango ulit. And during that time, naghahanap ka rin ng trabaho, right? Opo. Hindi ko po nga alam na si Senior Magno po palang may-ari ng mansyon na gusto kong pag-applyan bilang katulong. Siguro paraan po yun ng tadhana. Natutuwang sagot naman niya. Why did you decide to be a maid? Tanong ulit nito. Napahinga ng malalim si Clover. Gusto ko pong makatulong sa pamilya ko. Tsaka ako po nagpapaaral sa mga kapatid ko. Yung tatay ko po kasi nabulag dahil sa katarata. Hirap na po siyang magtrabaho kaya simula nung 20 ako tumigil na rin ako mag-aral para suportahan sila. Sa ngayon ginagawa ko po ang lahat para matustusan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Para matupad nila ang mga pangarap nila. What about your own dream? Hindi ba't ang sabi mo pangarap mo maging nurse? What happened to your dream? Opo. Pangarap ko po nga po sana noon na maging nurse pero naputol ang boses niya. Pilit na pinapalitan ng ngiti ang kirot na nararamdaman. Nilingon siya nito. Ang malamig nitong tingin ay tila lumambot ng bahagya. You gave up your dream? Tanong nito at mahina ngunit puno ng kuryosidad. Hindi ko naman po sinasabing sumuko na ako, sagot ni Clover. Pilit na pinapalakas ang sarili. Siguro po inuna ko lang yung pamilya ko. Para sa akin kasi sila ang priority ko. Kapag may chance na para sa pangarap ko, hindi ko naman po sasayangin. Tumango si Kael at tila nag-iisip. Naging tahimik silang dalawa saglit hanggang hindi na napigilan ni Clover ang tanong na matagal niya nang gustong itanong. Sir Kael, binigyan siya nito ng tingin. Kung hindi niyo po mamasamain, bakit po lagi kayo nakabandage? Tila nabigla naman si Kael. Tumigil ito sa pagpipinta at ibinaba ang brush.
Sa unang pagkakataon, napansin niyang tila may bumabalot na lungkot sa mga mata nito. Hindi ito sumagot sa tanong niya, pero hindi rin niya naramdaman na galit ito. Napagtanto ni Clover na masyado niyang pinakaalaman ng personal na bagay na yon. Agad siya nag-apologize. Pasensya na po, Sir Kael. Hindi niyo po kailangan sagutin. Masyado pong personal yon. Nagtagal pa ang katahimikan, pero hindi na nagtanong pa si Clover. Imbis na magpatuloy sa usapan, tahimik niyang kinuha ang tray na may merienda at inabot sa gilid ni Kael. Baka po gusto niyong kumain? Kunin ko na lang po mamaya yung tray. Tumango si Kael, ngunit nananatili itong tahimik habang pinanonood siyang lumabas ang kwarto. Lumipas ang 1 linggo at nakabalik na sina Senior Magno mula sa business trip. Masayang mga kasambahay sa kanilang pagbabalik. Ngunit si Clover ay tila tahimik. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Kael at ang naging reaksyon nito nang tanungin niya tungkol sa mga bandage sa mukha nito. Parang may mabigat na katanungang naiwan sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tama bang itanong ulit yon. Lumipas pa ang 1 linggo. Isang gabi, tahimik ang buong mansyon. Bumaba si Clover sa kusina para kumuha ng tubig. Nang makarating siya roon, nagulat siya nang makitang naroon din si Kael. Nakaupo sa mesa at may hawak na tasa ng kape. Nang makita siya ng binata, bahagya itong tumingin. Ngunit hindi agad nagsalita. Magalang siyang yumuko. Good evening po, Sir Kael. Mahinang bati niya. Akma na sana siyang aalis na magsalita ito. Malamig ngunit may halong seryosong tono. You want to know the reason what happened to my face, right? Napahinto si Clover sa kanyang hakbang. Lumingon siya sa binata. Kita sa mukhang pagkagulat. Opo, Sir Kael, pero kung ayaw niyo pong sabihin, ayos lang po sa akin. Sagot niya, magalang ngunit puno ng pag-aalala. Tumayo si Kael mula sa kinauupuan nito. Hawak pa rin ang tasa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Tila sinusukat ang kanyang intensyon. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita ito. I think I'm ready to tell you. Nito at malamig ngunit may bahid ng emosyon. Tumango si Clover at tumayo sa tabi. Naghihintay ng mga salita nito. 2 years ago, I trusted 2 people I thought would never hurt me. My ex-girlfriend and my own brother. Malaking tiwala ako sa kanila dahil pareho silang mahalaga sa akin. Panimula ni Kael, may halong lungkot at galit sa boses. We were on a road trip and everything seemed fine until that night. I didn't realize they had planned to kill me. Napumulagat si Clover. Halatang nagulat sa narinig. Hindi siya makapagsalita, kaya hinayaan niya magpatuloy ang binata. They orchestrated an accident. Patuloy ni Kael. Malamig ang boses. The car I was in, they set it on fire. I was lucky enough to survive, but not without consequences. Half of my face was burnt, leaving me with this. Ipinakita nito ang gilid ng kanyang muka. Baka mat nakatago pa rin yon sa mga bandage. Napatulala si Clover. Damang-damang bigat ng kwento. Sir Kael, ang ex-girlfriend niyo po at ang kapatid niyo. Bakit po nila ginawa yun? Tanong niya na puno ng awa at pagkalito. They wanted my inheritance. Sagot ni Kael. Malamig ang tono. They thought they could take everything away from me if I was out of the picture. Ginusto nilang gawin yon para pareho silang hindi masira kapag nalaman ng lahat ang panluloko nila sa akin. My brother wanted to be the heir of Baltasar, kaya gusto niya na laging malinis ang pangalan niya. And my ex, well, she loves my brother at pangarap niya rin na maging asawa nito balang araw. But they failed, and now they're paying for it. Napansin ni Clover ang bahagyang panginginig ng kamay ni Kael habang hawak ang tasa nito. Naalala niya ang mga paintings ni Kael. Lahat ay may tema ng sunog, lalo ng mga nasusunog na sasakyan. Yung mga painting po ninyo, mahina niyang sabi. Related po ba yan sa nangyari? Tumango si Kael.
Yes, painting is my way of coping, of remembering what happened. I paint to express what words cannot. It's my therapy. Tila wala sa sariling lumapit si Clover sa binata. Sir Kael, pasensya na po ako na itanong ko yun. Hindi ko po alam na ganun pala kabigat ang pinagdaanan ninyo. Ngumiti si Kael, ngunit malamig pa rin ang mga mata nito. You're the first person I've told about this aside from my grandfather. And I don't know why, but you don't seem like the type who would judge me. Bagyang ngumiti si Clover. Salamat po sa tiwala, Sir Kael. Tahimik silang nagkatinginan at sa sandaling yon, tila unti-unting bumukas ang pinto ng tiwala ni Kael kay Clover. Sa paglipas sa mga araw at linggo, unti-unting nararamdaman ni Clover ang lalim ng paghanga niya kay Sir Kael. Sa kabila ng malamig nitong ugali at tila laging malungkot na mga mata, nakita niya ang kabutihan sa likod ng mga sugat ng nakaraan nito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero ang bawat oras na kasama niya ito, tila lumalapit siya sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isang araw, pinatawag siya ni Senior Magno sa opisina nito. Pagdating niya ay nandun din si Kael, nakaupo sa tabi ng lolo nito, tahimik at seryoso. Clover, panimula ni Senior Magno, malamig ang boses. May nalaman akong hindi ko nagustuhan. Napalunok si Clover. Ano po yan, Senyor? Ang tungkol sa pagtulog mo sa kwarto ni Kael? Hindi ko alam kung may nangyari ba sa inyo, ngunit kung sakali man gusto kong panagutan ka ng apo ko. Kung ano man nangyari, lalo na't responsibilidad na kita. Namula si Clover sa gulat. Senyor, hindi po yun ang iniisip niyo. Wala po nangyari sa amin. May bangungot po si Sir Kael noon at natakot ako sa kalagayan niya kaya sinamahan ko siya. Ano man ang dahilan, kailangan ka pa rin panagutan ng apo ko. Ang ganong bagay hindi ka tanggap-tanggap para sa iba. Dahil dito, napagdesisyonan ko na magpakasal kayo ni Kael. Nanlaki ang mga mata ni Clover. Pero senyor, enough. Putol nito. Ito ang tama para sa inyo. Lalo na para sa reputasyon ng pamilya. Tahimik na sumingit si Kael. Malamig ngunit determinado nagsalita. Lolo, hindi ko pipilitin si Clover na pakasalan ako kung ayaw niya. Ang desisyon niya ang mahalaga. Napatingin si Clover kay Kael at sa unang pagkakataon, nakita niyang sinseridad sa mga mata nito. Hindi nito gustong ilagay siya sa sitwasyong hindi siya komportable. Huminga ng malalim si Senior Magno. Kung ganun, Clover, diretsuhin mo ko. Ayaw mo bang pakasalan ng apo ko? Nag-alangan si Clover. Hindi alam kung anong isasagot. Senyor, hindi po ako sigurado pero ang sigurado po ko ayoko rin pong pilitin si Sir Kael na magpakasal sa akin kung ayaw niya sa akin. Tahimik ang silid sa sinabi niya. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang bahagyang ngiti ni Kael. Isang ngiti ng pasasalamat at pag-unawa. Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na ma-figure out kung anong nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Seryoso na sabi ni Senior Magno. Ngunit ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi na magbabago ang pasya ko. I want you two to get married. Sa tingin ko ikaw rin ang nababagay sa apo ko, Clover. You're perfect for him. Lumipas ang isang linggo mula na mag-usap sila ni Senior Magno at Kael tungkol sa kasal. Sa kabila ng lahat, wala rin siyang sagot. Ngunit sa araw na dumaan, mas naging malinaw kay Clover ang nararamdaman niya. Sigurado na siya na gusto niya si Kael. Isang gabi matapos ang mahabang pag-iisip, nagsisesyon siyang kausapin ito. Kailangan niyang marinig ang sagot nito at harapin ang nararamdaman niya. Pagdating niya sa kwarto ni Kael, tahimik ang paligid. Maingat siyang kumatok. Ngunit walang sumagot. Binuksan niya ang pinto at kaagad niya nakita si Kael na nakatayo sa tapat ng glass wall, nakatingin sa malayo. Ang madilim na kalangitan ay sinasabayan ng sunod-sunod na kidlat. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng dramatikong epekto sa eksena. Sir Kael, mahina niyang tawag ngunit malinaw na rinig sa katahimikan ng kwarto. Dahan-dahang humarap si Kael at nanlaki ang mga mata ni Clover sa nakita. Wala na ang bandage sa mukha nito. Sa halip, ay bumungad sa kanya ang napakagwapong anyo nito. Matangos sa ilong, malalim na mga mata,
at makinis na balat. Walang bahid ng pagkasunog na matagal nitong itinatago. Napatigil siya. Tila hindi siya makapaniwala. Sabay sa pagbagsak ng kidlat sa likod nito, para itong isang karakter ng pelikula. Dramatic at halos hindi ka panipaniwala ang kagandahan. Ikaw ba talaga si Kael? Halos pabulong niyang tanong. Tila natatakot na baka panaginip lang lahat. Ngunit diretsong tumingin sa Kael sa kanya at sinabing, "Yes, it's me." Pero, bakit mo tinago ang sarili mo? Tanong niya na halatang naguguluhan. Naglakad si Kael papalapit sa kanya. Ang malalim na mga mata nito ay tila nagsasabi ng kwentong hindi nito mabigkas. I had my reasons, Clover. I thought people would only see the scars and not me. It was easier that way. Napatingin siya sa mga mata nito. Sa kabila ng perpekto nitong anyo, nakita niya ang lungkot at takot na matagal na nitong dinadala. Ang puso niya ay kumerot, hindi dahil sa itsura nito kundi dahil sa bigat ng sakit na pilit nitong tinatago. Sir Kael, tila wala siyang masabi. Sa sandaling yon, alam niyang mahalaga ang pagkakataong to. Hindi dahil sa anyo ni Kael, kundi dahil sa mas nakikita niya ang totoong taong nasa harap niya. Lumapit sa kanya si Kael at dahan-dahan na inabot ni Clover ang mukha nito at saka masuyo niya iyong hinaplos. Hindi ko lubos akalain na makikita akong mukha mo ngayon. Wika niya. Matagal ko nang pinaayos sa mukha ko. Simula ni Kael. Ang boses nito ay puno ng kabigatan. Ngunit kahit na ayos ng mukha ko, pinili ko pa rin itago ito. Ayoko makita ng iba. Kael took a deep breath before he spoke again. His voice is shaky but strong. I've been hiding my face for so long, Clover. You know, it's not about the scars. It's about how people see me. What they think when they look at me. I was afraid. So afraid of what they'd say. I didn't want to be looked at like I was some kind of a monster. Nasanay ako na mga tingin nila sa akin ay nakakatakot ng mga tao. Kaya pinili ko na rin na magtago. Tahimik na nakatingin si Clover kay Kael. Ang puso niya ay kumirot sa narinig. Hindi na siya nakasagot, ngunit naramdaman niya ang pangungulila at takot na sumiksik sa kanyang dibdib. Sumunod na tanong ni Kael, if I had been burned, if my face had been damaged beyond recognition, would you still accept me? Or would you walk away too? Ang mga salitang yon ay parang kumulo sa puso ni Clover. Tumingin siya sa mata ni Kael at may kalmado sa kanyang mga mata. Mabilis niyang sinagot, "Oo, kahit ano pang itsura mo. Tatanggapin kita." Tahimik na nagmasid si Kael sa kanya. Parang hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Kung hindi ganitong mukha ko, magugustuhan mo pa rin ba ako? Hindi ko pa nga alam kung anong itsura mo, nagtatago ka pa sa likod ng bandage na gustuhan na kita. Hindi ko na kailangan pa ng ibang itsura. Kael stood still for a moment, as if her words hadn't quite reached him. Then slowly, he looked into her eyes, a quiet vulnerability settling in. You like me despite everything? Ang mga mata ni Clover ay nagniningning ng katotohanan. Oo, gusto kita, Sir Kael. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa kung sino ka. Tahimik silang nagkatitigan at sa sandaling yon nagpasya si Kael. Walang salita o kilos na mas makakapagpaliwanag pa ng mas mabuti. Kael's eyes lit up with a mixture of surprise and hope upon hearing Clover's words. Hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Tila ba gusto niyang makasiguro. He gently held her hands and his gaze locking onto hers. And with a voice filled with both vulnerability, he asked, "Clover, are you sure about this? Do you really like me, even everything you've seen and heard about me?" Hindi naman nagdalawang isip si Clover. Tumango siya at tinitigan si Kael. Nang diretso sa mga mata. Yes, Kael, gusto kita. Matagal ko nang alam. Kahit hindi ko agad maamin sa sarili ko, gusto kita.
Kahit anong itsura mo, kahit ano pang pinagdadaanan mo. A smile broke across Kael's face. Warm, genuine, and filled with a happiness he hadn't felt in years. Parang bumigat ang dibdib niya. Ngunit sa parehong oras ay gumaan dahil sa wakas ay naramdaman niyang tanggap siya. He pulled her into a tight hug, his arms wrapping around her protectively, as if afraid to let go. "Thank you, Clover," he whispered against her ear, his voice shaking with emotion. "You don't know how much this means to me. To know that someone like you accepts me, likes me for who I am." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan habang magkayakap sila, bumitaw si Kael. Pero hindi niya binitawan ang mga kamay ni Clover. Tumitig siya sa kanya, seryoso ngunit puno ng determinasyon at nagsalita. "But before anything else, I need to fix myself, Clover. I need to fix my life, my heart, and everything that's broken inside me. I want to be whole for you. I want to love you the way you deserve to be loved." Napuno ng emosyon ng puso ni Clover habang nakikinig sa mga salita ni Kael. "You don't have to rush, Kael. I'll wait. I'll be here no matter how long it takes." Lumawak ang ngiti ni Kael, his eyes softening as he gently brushed a stray strand of hair away from her face. "I don't deserve someone like you, Clover, but I'll do everything to become someone worthy of your love." And with that promise, Kael felt a new sense of purpose bloom within him. It was no longer about hiding or running from his past. It was about facing it head on, with Clover by his side, giving him the strength to move forward. Katulad ng pangako ni Kael, tinupad nito ang sinabi niya kay Clover. Unti-unti nitong inayos ang sarili. Hindi na ito nagtago sa likod ng bandage na matagal nitong ginamit bilang proteksyon mula sa mundo. He faced the world with courage, embracing the stares and whispers, no longer afraid of what others might think. Sa tulong ni Clover, natutunan ni Kael na buksan muli ang puso sa mga tao. He became stronger not just for himself but also for the woman who believed in him when no one else did. His paintings, once filled with pain and darkness, began to reflect hope and light, proof of his transformation and growth. Isang araw, matapos masigurado ni Kael na kaya niya nang harapin ang buhay ng buo, he began to court Clover formally. Hindi niya tinipid ang oras at effort, pinapakita niya sa bawat pagkakataon kung gaano siyang kaseryoso. Ipinakita niya ang pagmamahal niya sa mga simpleng bagay. Papadala ng mga bulaklak na paborito ni Clover, pagsama dito sa mga simpleng mga lakad, at pagpaparamdam na mahalaga ito sa kanya. Clover couldn't help but fall deeper in love with Kael. Nakita niyang pagbabago sa binata. Mula sa taong may takot sa mundo hanggang sa isang taong handang harapin ang lahat para sa kanila. Hindi nagtagal, naging sila. Their love blossomed into something beautiful and pure, built on trust, understanding, and courage to face life together. Isang hapon habang naglalakad sila sa hardin, huminto si Kael sa ilalim ng malaking puno. May mga bulaklak sa paligid at tila ba inihanda ang lugar para sa isang espesyal na okasyon. "Clover," Kael said, taking her hands gently in his eyes, filled with love and nervousness. "I've been through so much in life. Pain, betrayal, and fear. But then you came along, and you changed everything. You gave me hope, a reason to keep going, and most importantly, you showed me what it means to love and be loved. I don't want to spend another day without you by my side." Kael knelt down on one knee and brought out a small velvet box. "Will you marry me, Clover? Will you let me spend the rest of my life loving you and making you happy?" Napuno ng luha ang mga mata ni Clover. Ngunit ang ngiti niya ang nagbigay ng sagot. Tumango siya at nagsalita. "Yes, Kael, I will marry you." Kael slipped the ring onto her finger, and they embraced, their hearts beating as one. Hindi pa roon nagtatapos ang kwento nila. Sa bawat araw na lumipas, marami pa silang hinarap na hamon at pagsubok. Ngunit sa lahat ng yun, magkasama silang humarap.
Their journey was far from over, but they knew that as long as they had each other, they could face anything that life threw their way, stronger and more in love than ever. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!